Ang alingaw nga sirena ang bumasa sa katahimikan umaga sa Metro Manila. Sa likod bakal na tarangkahan isang marangyang mansyon na nakakahalaga daan-daang milyong piso. Natakpuang palutang-lutang ang katawan isang dalaga sa asul at payapang swimming pool malamig, tahimik at walang anumang senyales buhay. Ang babae ay hindi isang ordinaryong tao. Siya si Maria Elena Reyes, o Lena, isang 22 taong gulang na beauty queen. Isang simbolo kagandahan at tagumpay na ang buhay ay dapat sanay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ngiting palamutisa, ang tablado at kamera ay nagtatago ang isang madilim na lihim tungkol sa pag-ibig, kapangyarihan, at pagtataksil. Ang gabing iyon, ang mansyon na dapat sanay lugar ng kaligayahan ay naging entablado ng kamatayan. Sino nga ba ang nasa likod ng trahedyang ito? At ano ang tunay na halaga ng korona ng isang beauty queen? Noong gabing iyon, tila ibinubuhos ng langit ng Maynila ang lahat ng kanyang luha. Walang tigil ang buhos malakas na ulan na tumatama sa bubong marangyang mansyon sa Loop Villa Esmeralda, isang eksklusibong subdivision sa Ayala, Alabang. Ang hanging nakmumula sa labas ay nagdadala amoyng lupa at lamig na sumusuot sa matatayok na bakal na bakot na pumapalibot sa isa sa pinakamagarang tahanan sa lugar, ang bahay ni Don Ricardo de Villa, isang tanyak na negosyante sa real estate at isa sa pinakamalaking exporter sa bansa. Sa loop ang maliit na guardhouse malapit sa tarangkahan, si Mang Tomas, isang matandang lalaki na malapit ng 10, ay humihigop ang kapang barako na nagsisimula ng lumamig. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho rito, kaya't kabisado na niya ang bawat tunok sa lugar, ang lagaslas fountain, ang ugong aircon compressor, o maging ang yabak pusang kali na mahilig makpagalagala. Ngunit kakaiba ang gabing ito, masyadong tahimik. Isang abnormal na katahimikan. Nang tumuntong ang orasan sa 2:00 ng madaling araw, nakpasya si Mang Tomas na mag-inspeksyon gaya ang dati. Binuksan niya ang kanyang maliit na flashlight at dahan-dahang naglakad sa hardin na basang-basang ulan. Ang dilaw na ilaw mula sa mga garden lamp ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Bawat hakbang niya ay lumilikhang kaluskos sa mga tuyong dahon na basang ulan, hanggang sa marating niya ang gilid ng swimming pool, isang lugar na karaniwang ipinakmamalaki may-ari ng bahay. Ang tubig sa pool ay sinlinaw kristal, sumasalamin sa kumikinang na mga ilaw. Ngunit noong gabing iyon, hindi perpekto ang reflection. May isang bagay na palutang-lutang sa gitna. Pinaningkitan ni Mang Tomas ang kanyang mata. Sa una, inakala niyang isa lamang itong puting plastic bag o marahil isang talang tinangay ng hangin. Ngunit nang itutok niya ang kanyang flashlight, halos huminto ang kanyang pahinga. Hindi iyon tela. Iyon ay ang katawan ng isang babaeng may mahabang buhok na dahan-dahang nakadapang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang katawan ay mukhang payapa, tila natutulok lamang, ngunit ang kanyang balat ay maputla, sobrang putla. Sa sandaling tila tumigil ang mundo, hindi makahinga si Mang Tomas. Nanginginig ng husto ang kanyang makamay habang kinukuha ang kanyang cellphone. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila nilamon ngang ulan ang kanyang boses. Ilang minuto ang lumipas, ang tunok nga sirena ng pulis ang sumira sa katahimikan ng gabi. Ang nga ilaw na pula at asul ay paikot-ikot sa puting pada na marmo ng mansyon na lumilikha ang mga kakaibang anino sa paligid. Hindi nagtagal, bumaba si Police Colonel Mateo Cruz mula sa isang itim na sasakyan, suot ang kanyang mahabang kapote. Ang kanyang nga mata ay matalas at puno nga karanasan mula sa dusa-dusa ng mabibigat na kasong kanyang hinawakan. Dahan-dahang naglakat si Mateo patungo sa gilid ng pool. Tinititigan ang katawan ng babae na kakaangat palamang ng forensics team. Sa unang tingin, ang mukha ay pamilyar sa isang kakaibang paraan. Isang babaeng may napakagandang mukha na madalas makita sa telebisyon at nga billboard sa buong bansa. Si Maria Elena Reyes, bulong isang opisyal. Dahil doon, lalong pinakmasdan ni Mateo ang mukha. O nga, si Maria Elena Reyes, o Lena, ang nagwagi sa binibining Pilipinas 2 taon na ang nakalilipas.
isang 22 taong gulang na dalaga na ang buhay ay tila punong ngiwanak, pangarap at karangyaan. Ngunit ngayon, ang katawang dating tinitigan, ang libu-libong kamera ay nababalot na ang isang malamig at puting kumot. Muling humangin, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Sa gitna ng lagaslas ng ulan, may narinig si Mateo na halos hindi kapanipaniwala tila isang mahinang tawa mula sa direksyon ng hardin. Mahina, basa, at pagkatapos ay nawala. Sabi nila may multo rito. Sir, bulong ni Izango Pizial. Dati raw may babayng nalunod sa estero sa likod bago pay tayo itong subdivision. Sinuyapan siya ni Mateo bago sumagot sa isang kalmadong boses. Hindi kayang ailok multo ang pinto mula sa loop. Lumuhod siya, inoobserbahan ang bawat detalye. Isang baso ing cocktail sa gilid ing pool na may bakas pa ing pulang lipstick sa gilid. Isang pares ing sapatos na pambabae na maayos na nakalagay malapit sa isang ratan na upuan. At walang kahit isang bakas ing basang paa sa sahig na marmol. Masyadong malinis ang lahat, masyadong mayos, na parabang isang entablado na kakatapos lang gamitin sa isang palabas. Sa isip ni Mateo, alam niyang ito ay simula pa lamang isang bagay na mas madilim. Muli niyang tiningnan ang katawan ni Lena bago tumingala sa madilim na langit. Sinuman ang gumawa nito, bulong niya, hindi lang isang babae ang pinatay niya. Pinatay niya ang isang pangarap, isang liwanag, na nakpaniwala sa marami na ang kagandahan ay maaring magtulot ang kaligayahan. At sa malayo, ang tunog nga alon mula sa Manila Bay ay humahalo sa tunog nga ulan, na parang isang walang katapusang awit ng kalungkutan. Dumating ang umaga sa Villa Esmeralda ng mabagal. Ang langit ay nananatiling kulay abo. Ang patak nga ulan mula kagabi ay tumutulo pa rin mula sa amga gilid ng bubong magarang mansyon. Isang manipis na hamok ang lumulutang sa ibabaw ng swimming pool. Tinatakpan ang anino ng malaking bahay na may nga pader na puting marmol at matataas na bintanang salamin. Mula sa labas, ang mansyon ay parang isang maliit na kastilyo. Ngunit ngayong umaga, ang kastilyo ay parang isang tahimik na sementeryo. Sa loop ang bakuran, si Police Colonel Mateo Cruz ay nakatayo sa gilid ng salaming harang ng swimming pool. Tinitingnan ang paligid ng may matalas na mga mata. Sa kanyang kamay ay isang tasang kapeng barako na hindi pa nagagalaw. Ang singaong kape ay pumapailan lang. Ang kanyang muha ay pagod ngunit nananatiling may determinasyon. Ang mahabang gabi kahapon ay nakiwan ng maraming tanong na wala pang sagot. Lahat ng pinto ay nakalok mula sa loop. Sabi niya kay Mang Tomas, ang security guard na nanginginig pa rin. Sigurado kabang walang pumasok o lumabas pagkatapos ng alas 11? Lumunok si Mang Tomas, ang kanyang boses ay nanginginig at paos. Opo sir, nakikot akong alas 11. Bukas pa lahat ng ilaw sa hardin. Wala pong tao. Ang malaking gate ay automatikong nakalok mula sa loop. Si Don Richardo at si Ma'am Lena lang po ang may fingerprint para makapasok. Tumango si Mateo, may isinusulat sa kanyang maliit na notebook. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang tablet na nagpapakita ng impormasyon sa seguridad. Lahat ng kamera ay namateng kaablang batu 9 PM at bumalik lang gamwan sa 2 AM. Pagkatapos mo matakpuan ang katawan ni Ma'am Lena. Ang pakawala ng sistema sa loop ng 2 oras at 18 minuto ay hindi aksidente. Bulong ni Mateo, idinagdak ang isa sa IT team sa mahinang boses, hinala namin na hack ang CCTV system mula sa malayo sa. Malinis ang pagkagawa, walang iniwang digital trace. Tumango ng bahagya si Mateo. Alam ang salarin kung paano itago ang kanyang nga bakas. Malapit sa kusina, maingat na nagtatrabaho ang forensics team. Natakpuan nila ang isang baso ng cocktail sa gilid ng pool, isang mapusyaw na kulay kahel na may ilang piraso pa ang yelo na hindi pa tuluyang natutunaw. Sa gilid ng baso, may bakas ang kulay rosas na lipstick, isang kalahating bilok na marka. Matagal yung tinitigan ni Mateo na parabang nagbabasa ang isang tahimik na mensaheng iniwan mula sa nakaraan. Parabang kakatayo lang niya mula rito. Sabi ng isang opisyal. Tumingin si Mateo sa ratan na upuan sa malapit. Sa ilalim nga una nito, may maliliit na tilamsik nga tubig na kakaiba. At sa pagitan nga masiwang nga ratan, tila may isang bagay na nakasuksok ngunit hindi makuha,
nang hindi sisirain ang upuan. I-beg ninyo ang upuang ito at dalhin sa lab, mabilis na utos ni Mateo. Ayaw niyang makaligtaan ang anumang detalye, gaano man kaliit. Habang sinisimulang ilipat ng team ang upuan, isang mahinang tunok ang narinig mula sa itaas, na parang tunok ng isang pinto ng silid na dahan-dahang bumubukas. Lahat ay napalingon, ngunit walang tao roon. Tanging isang puting kurtina ang marahang gumagalaw dahil sa hanging pumapasok sa isang bahagyang nakabukas na bintana. Napabuntong hininga si Mateo. Magtrabaho kayo, huwag hayaang magulo ang isip ninyo, sabi niya ng mahinahon ngunit may diin. Samantala, sa labas, nagsimula ng dumiting ang media. Ang pangalan ni Maria Elena Lena Reyes ay naging pangunahing balita mula pa kaninang madaling araw. Ang nga kamera ng telebisyon ay nakatutok sa matataas na bakod ng bahay. Ang nga boses ng nga reporter ay nakunahan sa pakbabalita, ngunit para kay Mateo, ang lahat nga tensyon na ito ay lalong nagpapahirap sa kanyang trabaho. Alam niya na sa likod nga karangyaan ng mundo ng showbiz ay madalas na nagtatago ang nga kwentong mas madidilim. At ngayon, si Lena ay bahagi na ang kadilimang iyon sa malawak na sala na puno ng mamahaling nga pinta. Nakita ni Mateo ang litrato ni Lena na mayos na nakahanay. Sa isang litrato, suot niya ang kanyang korona na may matamis na ngiti sa entablado ang binibining Pilipinas 2 taon na ang nakalilipas. Sa tabi nito ay isa pang litrato, si Lena kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Don Ricardo, na may nakasulat sa ibaba, para sa lalaking nakpabago ang buhay ko, napabuntong hininga si Mateo. Ang taong nakpabago ang buhay niya, mahina niyang sabi. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaba sa malaking Persian carpet sa sahig. May isang bahagyang basang marka na parabang may matagal na nakatayo roon na basa ang paa. Hindi siya namatay sa pool, bulong niya. Ang katawan niya ay inilipat lang doon. Kinahapunan, isang babae ang dumating sa crime scene. Ang kanyang mukha ay mahinahon, suot ang isang puting blusa at itim na pantalon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Isabel, ang personal na kalihim ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang kanyang mamata ay may itinatagong kung ano. Kagabi ko lang po nalaman ang tungkol dito, sabi niya na may panginginig sa boses. Kagabi, nakpadala sa akin si Ma'am Lena ng isang maikling text. 3 salita lang po ang mensahe. Alam palaging tubig, tinitigan siya ni Mateo ng malalim. Alam palaging tubig, inulit niya. Tumango si Isabel. Hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin. Pero nitong nga huling araw, kakaiba na po ang nga, sinasabi ni Ma'am Lena. Sabi niya, napapanaginipan daw niya ang isang babaeng nakaputing bestida na nakatayo sa gilid ng pool. Tinatawag ang pangalan niya. Nanatiling kalmado si Mateo. Alam niya na ang nga ganitong kwento ay maaring makagulo sa investigasyon. Ngunit kung minsan, ang intuition ang tao ay nagtatago ang nga pahiwatik na hindi nakikita ang lohika. Mas Isabel, kailangan ko tulong mo. Lahat ng personal na impormasyon, schedule o sinumang madalas kausap ni Ma'am Lena nitong nga nakaraang araw, ipadala mo sa akin lahat, sabi niya sa isang seryosong tono. Tumango si Isabel. Bago umalis, tumingin siya sa swimming pool na ngayon ay napapalibutan na ng police tape. Sir, dumaan po ako rito kagabi saglit. Nagdala ako nga dokumento para kay Don Ricardo. Nakita kong bukas ang ilaw sa guest room. Pero inisip ko lang na nakpapahinga si Ma'am Lena. May narinig akong mahinang tuktok mula sa loop, isang lumang kanta, isang love song. Nanginginig ang kanyang boses at tumulo ang luha ng hindi niya namamalayan. Kung hindi ko lang sana, binalewala ang kutop ko, hindi sumagot si Mateo. Alam niyang ang pagsisisi ay hindi napapawi ang nga salita. Pagsapit ang gabi, bumalik ang team sa guardhouse. Sinuri nila ang security system at may natuklasang kakaiba. Ang lahat ang lock ang automatikong gate ay nabura noong 3 m. Ngunit may isang datos na narecover. Ang huling fingerprint na nagbukas ang pinto sa likod bahay ay naitala noong 10:54 p.m. At hindi iyon fingerprint ni Lena o ni Don Ricardo. Ang pangalang lumitaw sa screen ay matagal na tinitigan ni Mateo, Marco de Villa. Ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo. Ipinikit niya sandali ang kanyang nga mata, humigop sa malamig ng kape.
Sa kanyang isip, nagsisimula ng mabuo ang pirasong puzzle. Isang mayamang ama, isang ambisyosong anak, at isang babaeng nasa gitna nilang dalawa. Ngunit bago gumawa ng anumang konklusyon, kailangan pang hintayin ni Mateo ang isa pang bagay. Ang resulta ng pagsusuri sa rata na upuan. May malakas siyang kutob na may mahalagang bagay na nakatagurun. Nang gabing iyon, sa ilalim nga ilaw sa laboratorio, natakpuan nga tekniko ang isang maliit na bagay na nakatago sa loop nga basang upuan. Isang iPhone na maingat na binalot sa waterproof na plastic. Matagal na tinitigan ni Mateo ang bagay na iyon. Sa basak na screen, makikita pa rin ang wallpaper ang mukha ni Maria Elena Lena Reyes na may malambing na ngiti. Alam niya na ngayong gabi, ang teleponong ito ay magsisimula ng magsalitaing katotohanan. Ilang oras matapos matuklasan ang cellphone, unti-unting bumaba ang gabi sa Metro Manila na parang isang itim na kurtinang nagtatakip sa lahat. Sa forensics laboratory ng PNP, ang puting ilaw ay malamig na nagnininging, tahimik ang buong silid, maliban sa mahinang ugong nga computer na walang tigil sa pagana. Sa isang mahabang masang bakal sa gitna, ang isang iPhone ay nakapatong, tila isang walang buhay na bagay na nagtatago ang isang lihim na napakalaki para bigkasin. Si Police Colonel Mateo Cruz ay nakatayo sa tabing mesa. Ang kanyang mata ay nakatutok sa basak na itim na screen. Dalawang tekniko ang abala sa pagkonekta ng kabel. Sinusubukang lampasan ang huling layer, ang encryption. Masyadong maingat ang salarin, sir, sabing isang tekniko. May dalawang password, facial recognition, at isang 6-digit code. Pero malapit na namin itong mabuksan. Dahan-dahang tumango si Mateo. Alam niyang ang bawat segundong pakihintay ay napakatagal. Ang teleponong ito ang maaring maging huling saksi na makapagsasalita para kay Lena. Nang isang mahinang click ang marinig at lumiwanag ang screen. Tila sabay-sabay na nakpigil niya, hininga ang lahat sa silid. Sa screen, lumitaw ang larawan ng isang babaeng may mahabang itim na buhok na ngumingiti ng malambing sa kamera si Lena. Sa kanang itaas na sulok, ang orasan ay nagsasabing 10:54 PM, ang huling oras na ginamit ang telepono. Simulan natin sa mga huling mensahe, mahinang sabi ni Mateo, binuksan ang tekniko ang folder ng mga mensahe. Daan-daang pag-usap ang lumitaw, ngunit dalawang pangalan ang agad na nakakuha ang pansin, Don Richardo at Marco. Matagal na tinitigan ni Mateo ang dalawang pangalan. Kumunot ang kanyang no. Dalawang mundo na nagbanggaan sa isang screen, bulong niya. Ang unang pag-usap kay Don Ricardo ay puno ng matatamis na salita at mega plano sa kasal. Na-order ko na ang wedding gown mo sa Milan. Hija, sulat ni Don Richardo, 2 linggo bago mamatay si Lena. Sumagot si Lena ang isang heart emoji at sinabing, gusto ko po sanang simple lang tito, hindi ko kailangan ng karangyaan. Sapat na po ang kapayapaan. Matagal na tinitigan ni Mateo ang screen. Simple ang pangungusap, ngunit ramdam ang sinseridad. Marahil napagod na si Lena sa pagiging isang simbolo ng perfeksyon na hindi naman talaga niya pag-ari. Ngunit ang sumunod na pag-uusap kay Marco ay ibang-iba. Nagbago ang tono, may galit, pakadismaya, at sakit na ramdam kahit sa masalita lamang. Bakit siya pa ang pinili mo? Sulat ni Marco nung gabi bago ang insidente. Sumagot si Lena, dahil gusto ko ang isang matatak na buhay, Marco. Hindi mo maintindihan. Mabilis na sumagot si Marco. Ako ang nagdala sa iyo kung nasaan ka ngayon. Lena, kung wala ako, wala ka. Ang huling mensahe mula kay Lena ay ipinadala noong 10:30 PM. Huwag ka nang pumunta ngayong gabi, please. Ngunit ipinakita ang GPS data ang telepono ang signal ni Marco na pumasok sa lugar ang Villa Esmeralda 15 minuto pagkatapos nun. Tumingin si Mateo sa screen na may malamig na expression. Ngunit sa likod ng kanyang nga mata ay may bahit-bahit. Ilang beses na niya itong nakita kung paano ang pag-ibig ay nagiging galit at ang pag-alaga ay nagiging karahasan. Ang pag-ibig na nasa maling lugar ay laging maganda sa labas, ngunit unti-unting nabubulok sa loop, naisip niya. Hinailing niya sa mga tekniko na suriin ang iba pang nga file. Sa photo gallery,
nakakita sila ing maraming larawan ni Lena sa mansyon nagpopose sa tabi ing pool, nakaupo sa sofa. Ngunit ang huling larawan ay kakaiba, kinunan gamit ang front camera noong 8:50 PM ing gabing iyon. Ang mukha ni Lena ay puno ng pag-alala. Ang kanyang mata ay nakatingin sa isang bagay sa labas ing frame. Sa likuran, may aninong isang lalaki na nakatayo malapit sa salaming pinto. Ay zoom in ninyo, utos ni Mateo. Pinalaki ng tekniko ang larawan. Hindi malinaw ang mukha, ngunit pamilyar ang matikas na tindig. Kilala ni Mateo ang katawan na iyon, si Marco de Villa, mayroon na tayong litrato, mahina niyang sabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ipinakita ang screen ang isang hidden folder na may label na voice memos. May 5 audio files na na-record sa loop ng huling 3 araw bago siya mamatay. Ang una ay boses ni Lena na mahinang naksasalita na para bang nagre-record ing isang personal na tala-arawan. Minsan, pakiramdam ko hindi akin ang buhay na ito. Lahat sila ang nagdidikta para sa akin, ang manager ko o kahit ang nga taong nagmamahal sa akin. Natahimik sandali si Mateo. Alam niya na ang kasikatan ay madalas isang magandang kulungan. Ang pangalawang file ay mas malamig. Nanginginig ang boses ni Lena. Natatakot ako sa kanya. Dumarating siya nang hindi inaanyayahan. Nagagalit kapag ayaw ko siyang makita. Hindi ko alam ang gagawin. Ang pangatlong file ay tahimik, tanging na hinga at tunog ng tubig ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang maririnig. Mahinang ngunit puno, inga pagbabanta. Kung iwan mo ako, pagsisisihan mo ito, Lena. Napabuntong hininga si Mateo at mahinang sinabi, ay secure ninyo ang lahat ng voice recordings bilang opisyal na ebidensya. Ang kanyang nga kamay ay nakakuyom sa gilid. Hindi lang siya nagbabasa ang pananakot. Naririnig niya ito. Ang boses na iyon ay umaling-ongaw sa kanyang isipan. Halo-halong galit at awa. Nang malapit nang matapos ang pagsusuri, sumigaw ang isang tekniko, "Sir, may isang voice message na ipinadala pero hindi naksen." Binuksan nila ang file, isang 11 segundong, mensahe na para sana sa kontak na nangangalang Isabel. Ang oras ng file send ay 10:50 PM. Ang boses ni Lena ay nakmamadali, nanginginig, at may kasamang hikbi. Isabel, kung sakaling hindi na ako makapagsalita, sabihin mo sa mapulis, alam tubig kung sino, pero ako dapat ang huli. Biglang naputol ang boses, na sinundan ang isang malakas na kalabok at tunog ang tumalsik na tubig. Natahimik ang buong silid. Walang nangahas magsalita sa loop ang ilang segundo. Sa wakas, sinabi ni Mateo sa mahinang boses, sinusubukan niyang sabihin sa atin. Ang salita ay lumabas na parang isang mabigat na hininga. Tiningnan niya ang larawan ni Lena sa screen. Ang kanyang ngiti sa nakaraan ay tila isang masakit na biro. Ilang minuto pagkatapos, lumabas si Mateo sa laboratorio. Ang kanyang ngayabak ay umaling-ongaw nga sa mahaba at malamig na pasilyo. Sa kanyang isip, malinaw nang nabubuo ang nga piraso ng puzzle, ang GPS signal, ang fingerprint sa pinto, ang anino sa larawan, at ang nakbabantang boses sa recording. Lahat ay tumuturo sa isang tao, ngunit sa likod ng ebidensya. Nakaramdam si Mateo ng matinding kalungkutan para sa isang taong nawalan ng kontrol sa sarili dahil sa maling pag-ibig. Sa labas ng gusali, nagsimula na namang umulan. Dahan-dahang pumapatak sa madidilim na kalsada ng Maynila. Tumigil si Mateo sa harap ng isang malaking bintana. Pinakmamasdan ang gapatak ng ulan sa salamin. Naalala niya si Lena, isang babaeng nagnanais lamang tahimik na buhay ngunit nasilaw sa isang kumunoy nga ambisyon at pag-ari. Alam nga tubig ang lahat, bulong niya. Mas tapat itong maktago ng katotohanan kaysa sa tao. Na-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa, pumuputo sa kanyang pag-isip. Mula sa kabilang linya, mabilis na nagsalita ang isang opisyal. Sir, lumabas na po ang resulta ng fingerprint sa baso ng cocktail. Kay Marco de Villa po. Napabuntong hininga si Mateo. Mag-issue kayo ng arrest warrant ngayong gabi, sabi niya ng mahinahon. At sa labas, sa gitna ng isang siyudad na hindi tunay na natutulog, isang binataang nakopo sa balkonahing kanyang apartment. Walang emosyong nakatingin sa buhos ng ulan. Sa kanyang kamay ay isang bote ng alak na kalahati na ang laman.
at isang gusot na larawan ni Lena na nakapatong sa gilid ng mesa. Hindi niya alam na sa parehong sandali, ang kanyang pangalan at mukha ay kalalabas lang sa isang malaking screen sa control room ng pulisya, kasama ang isang salitang nakasulat sa ilalim. Suspect. Ilang oras matapos issue ang arrest warrant, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ang langit ng Maynila ay tila mabigat, na parang may pasan na malapit ng bitawan. Nung gabing iyon, sa control room ng PNP CIDG, isang malaking screen ang nakpapakita ng mukha ng isang binata na may blankong mamata. Marco de Villa, sa ilalim niya kanyang pangalan, isang malaking pulang salita ang dahan-dahang kumikislap. Suspect. Matagal na nakatayo si Police Colonel Mateo Cruz sa harap ng screen. Hinahayaan ang tunog ng ulan sa labas na humalo sa mahinang ugong nga elektronikong kagamitan. Handa na ba ang team? Tanong niya sa wakas. Mabilis na sumagot ang isang batang opisyal, handa na po sir. Ang target ay nasa isang apartment sa Makati, 27 floor. 2 oras na po namin siyang minamanmanan. Maikling tumango si Mateo. Aalis tayo ngayong gabi. Huwag nang hintayin ang umaga. 3 itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis, sumusuong sa ulan. Ang windshield, wiper ay walang tigil, sa pag-alis nga patak tubig na bumabaksak na parang isang pilak na kurtina. Salop sasakyan. Tahimik ang lahat. Si Mateo ay nakaupo sa harap. Ang kanyang tingin ay diretso sa basang kalsada. Sa kanyang isip, paulit-ulit na lumilitaw ang mukha ni Lena, ang kanyang ngiti, ang kanyang masiglang nga mata, at ang huling boses niya sa recording. Alam ng tubig kung sino, pero ako dapat ang huli. Ang salitang iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang tainga na parang isang bulong na ayaw maglaho. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang apartment building, 3:45 AM na, ang nga ilaw ng siyudad ay kumikinang sa malayo, sumasalamin sa kalsadang punong tubig. Bumaba si Mateo sa sasakyan, napabuntong hininga. Tumingala siya sa balkonahe ang 27 floor at nakita ang anino ang isang tao na nakaupo sa ilalim ng madilim na ilaw. Nandun siya, sabi ang isa sa team. Dahan-dahang umakyat ang elevator. Ang nga digital na numero ay isa-isang tumataas. Bumibilis ang tibok ng puso ni Mateo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong pananabik at kalungkutan. Alam niya na sa likod ng pinto na malapit na nilang buksan ay ang guho ng isang buhay na dating puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay nawasak dahil sa pagkahumaling etput. Nang bumukas ang pinto ng elevator, tahimik ang pasilyo ng 27 floor. Tanging ang ugong aircon at ang tunog ng ulan na tumatama sa malalaking bintana sa dulo ang maririnig. Tahimik na gumalaw ang team. Suot ang kanilang itim na vest at handa ang armas. Sumunya si Mateo na huminto sila sa harap na apartment unit 253, ang tirahan ni Marco. Mula sa loop, may mahinang musika, ang parehong lumang kanta na narinig ni Isabel nung gabing iyon sa mansyon. Kumantok si Mateo ng isang beses, malakas at malinaw. Walang sagot. Sumunya siya sa team. 2 opisyal ang pumwesto sa gilid ng pinto. Marco de Villa, pulis ito. Mayroon kaming arrest warrant. Malakas na sigaw ni Mateo. Tahimik pa rin. Tiningnan ni Mateo ang kanyang team. Ay clear ang lugar. Pagkatapos makatanggap ng senyales, mahina siyang nagsabi, gibayin ang pinto. Sa isang malakas na tulak, bumagsak ang pinto. Isang malamig na hangin na may halong amoy ng alak ang sumalubong sa kanila. Ang apartment ay malawak at moderno ngunit magulo. Sa mesa sa sala, nakalat ang boteng ng alak. Isang chandelier ang marahang umuugoy dahil sa hangin mula sa bukas na balkonahe. Nandun si Marco, nakaupo sa isang silya, suot ang isang gusot na puting polo. Ang kanyang mata ay nakatingin sa madilim na langit. Hindi siya mukhang nagulat nang pumasok ang pulis. Sa wakas, dumating din kayo, mahina niyang sabi na may mapanuyang ngiti. Alam kong darating kayo. Dahan-dahang lumapit si Mateo, hindi inaalis ang kanyang baril sa holster. Marco de Villa, arestado ka sa salang pagpatay kay Miss Maria Elena Reyes. Mahinang tumawa si Marco, paus ang kanyang boses. Akala nyo alam nyo na lahat? Ano alam nyo sa pag-ibig?
Sa pakawala ng isang bagay na nakakabaliw sa isang tao, tumigil si Mateo 2 hakbang ang layo sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay, Marco. Pero ang maling pag-ari, kasama na ang sarili mo. Tiningnan siya ni Marco. Ang kanyang nga mata ay pula at pagod. Hindi mo alam kung ano ang ginawa ko para sa kanya. Lahat ang ito ang career niya, ang kasikatan niya. Bawat damit na sinusuot niya, ako ang gumawa niyan. Tapos, pinili niya ang tatay ko. Nabasak ang kanyang boses sa dulo, isang tunok na nasa pagitan ng tawa at pigil na iyak. Ang sarili kong ama, natahimik ang lahat. Kumulok sa labas. Ang liwanag nito ay pumasok sa bintana. Mahinahong sinabi ni Mateo, at pinili mong sirain ang lahat dahil sa sarili mong ego. Dahan-dahang tumayo si Marco, pajuang-gawang ang kanyang hakbang. Hindi ko sinasadyang patayin siya, sabi niya, halos bulong na. Gusto ko lang siyang makinig sa akin. Pero nang tingnan niya akong nga matang iyon malamig, hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Hindi ko namalayan kung kailan napunta ang nga kamay ko sa leg niya. Pagkatapos nun, tubig lang ang naalala ko, tubig at katahimikan. Lalong lumakas ang ulan na parabang sinasabayan ang kanyang pag-amin. Matagal na tinitigan ni Mateo si Marco, kahit sino kaya mong pagsinungalingan. Pero hindi ang tubig, Marco. Itinago ang tubig ang lahat. Yumuko si Marco. Ang ngaluhang matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng bumaksak. Mahal ko siya, bulong niya, sumagot si Mateo ng mahinahon. At ang tunay na pakibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Lumapit ang dalawang opisyal at pinosasan si Marco. Hindi siya pumalak. Nakatingin lang siya sa ulan sa labas. Narinig kong gusto niya ang ulan, bulong niya. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit. Tiningnan siya ni Mateo sandali. Pagkatapos ay sumunyas sa team na dalhin na siya. Habang naglalakad si Marco sa mahabang pasilyo, ang ilaw ay sumasalamin sa basang sahig mula sa kanilang ngayapa. Bawat hakbang ay tila mabigat. Nang sumara ang pinto nga elevator, naiwan si Mateo mag-isa sa sala. Tiningnan niya ang paligid, ang nga walang lamang bote, ang litrato ni Lena, ang musikang tumutuktok pa rin. Lumapit siya at pinindot ang stop button. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Sa salamin ing balkonahe, ang anino ni Mateo at ang ulan ay tila nakisa. Ngayon, bulong niya, ang katotohanan ay lumitaw na mula sa tubig na dating tahimik. Sa labas, nagsimulang umaling-ongaw ang nga sirena. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ngunit para kay Mateo, ang pinakamalaking bagyo ngayong gabi ay katatapos lang. At sa siyudad na ito, si Maria Elena Reyes ay sa wakas nakaroon ng boses na kanyang hinahanap sa pamamagitan ng hustisya at sa pamamagitan ng katahimikan. Umaga matapos ang pag-aresto, ang Metro Manila ay nababalot pa rin nga bakas na ulan. Sa interrogation room na PNP CIDG, ang hangin ay tuyo at mabigat. Si Marco de Villa ay nakayuko. Ang kanyang nga kamay na nakaposas ay nasa ibabaw ng malamig na masang metal. Ang kanyang tingin ay blanco. Pumasok si Police Colonel Mateo Cruz ng mahinahon. Wala siyang dalang makapal na folder, tanging isang panulat at maliit na notebook. Kumusta, Marco? Sabi niya. Hindi sumagot si Marco. Hinila ni Mateo ang isang upuan at umupo sa tapat niya. Hindi ako naparito para pilitin ka, mahinahong sabi ni Mateo. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang nangyari nong gabing iyon. Gusto kong marinig mula sa iyo, hindi mula sa mga ebidensya, kundi mula sa puso mo. Matagal na nanahimik si Marco. Sa labas, maririnig ang mahinang patak ng ulan. Pagkatapos, nagsalita si Marco sa isang mahinang boses. Alam niyo, sir, mula pagkabata, wala akong naging tunay na pag-ari. Maging ang buhay ko, tila anino lang ang tatay ko. Hindi sumagot si Mateo, ngunit itinatala ang bawat salita. Ang tatay ko, si Don Richardo, para siyang Diyos sa maraming tao. Tuwing may ginagawa ako, laging sinasabi, siyempre, anak ni Don Richardo yan. Pagod na ako. Gusto kong makilala ako dahil sa kung sino ako. Tapos nakilala ko si Lena. Napabuntong hininga si Marco. Iba siya. Hindi siya takot sa akin. At wala siyang pakialam kung sino ako. Estudyante pa lang siya nun. Tinulungan ko siya. Gusto ko siyang makitang magtagumpay. Akala ko kung gagawin ko siyang isang bituin, baka maramdaman kong buhay ako. Nung una, ang ganda ang lahat.
Patuloy ni Marco. Pero pagkatapos niyang manalo sa binibining Pilipinas, nagbago ang lahat. Lumayo siya at ang pinakamasakit ang pumalit sa tabi niya ay ang sarili kong ama. Nang malaman kong malapit sila, hindi ako naniwala. Akala ko trabaho lang. Pero isang araw, nakita ko sila, nagdi-dinner. Silang dalawa lang. Ang tatay ko, tumatawa na parang isang taong in love. Gumuho ang mundo ko, gusto kong magalit, pero hindi ko alam kung kanino. Sa kanya o sa tatay ko na laging kumukuhang lahat sa akin. Mahinang sinabi ni Mateo at nung gabing iyon, pumunta ka sa mansyon para huminging sagot. Tumango si Marco. Opo, uminom ako bago pumunta. Akala ko, kakausapin ko lang siya. Pero pagdating ko, nakatayo siya sa gilid na pool. Maganda, pero malamig. Tiningnan niya ako na parang estranghero. Tinanong ko siya kung bakit. At sinabi niya ng mahinahon, dahil kaya niyang ibigay sa akin ang hinaharap, hindi ang nakaraan. Yumuko si Marco, nanginginig ang daliri. Iyon ang huling pangungusap na napatigil sa katinuan ko. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala ako sa kanya. Patuloy ni Marco, nanginginig ang boses. Hinawakan ko ang balikat niya, pero tinabik niya ang kamay ko. Naalala ko ang mata niya malamig, matalas. At sumigaw ako. Itinulak ko siya, at hindi ko alam kung bakit. Napunta ang kamay ko sa leg niya. Sinubukan niyang alisin, pero sobrang galit ko. Huminto siya sandali, nangingilit ang luha. Tapos tumahimik ang lahat. Matapos ang ilang sandali, ang katahimikan. Pagkatapos nun, nataranta ako, kwento ni Marco. Binuhat ko ang katawan niya, dinala sa pool. Akala ko, kung mamumukha itong aksidente, maniniwala ang lahat. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Akala ko kaya kong mabuhay kasama nito. Pero mula nun, tuwing nakakakita ako ng tubig, naririnig ko ang boses niyang tinatawag ang pangalan ko. Tinitigan ni Mateo si Marco. Nagsisisi ka ba? Mahina niyang tanong. Tumango si Marco. Araw-araw, sir. Akala ko mahal ko siya. Pero ang totoo, mahal ko lang ang reflection, sarili ko na nakikita ko sa kanya. Pinatay ko siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na mawala ang anino ang sarili ko. Isinara ni Mateo ang kanyang notebook. Ang kanyang tingin ay malumanay. Alam mo, ang pag-amin ay hindi nakpapalaya sa'yo. Pero ibinabalik ka nito sa pagiging tao. Mapait na ngumiti si Marco. Hindi ako karapat-dapat patawarin. Walang nagsabing madali ang pagpapatawad, sagot ni Mateo. Pero ang tapang na sabihin ang totoo ay isang paraan din ang pagtubos. Ilang linggo matapos ang pag-amin ni Marco, dinala ang kaso sa korte. Sa araw ng paglilitis, ang langit ay kulay abo pa rin. Si Colonel Mateo ay nakatayo sa malayo, hindi nakauniforme. Nang bumaba si Marco mula sa sasakyan nga bilanggo, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may kapayapaan sa kanyang mata tila isang taong tinanggap na ang kanyang kapalaran. Sa loob ng korte, sa unahan, nakaupo si Don Richardo. Matigas ang mukha ngunit namumula ang mata. Nang bigyan ng pagkakataon si Marco na magsalita, dahan-dahan siyang tumayo, kagalang-galang na hukom. Sabi niya, hindi ko itatanggi ang aking ginawa. Alam kong nakamali ako. Kinitil ko ang buhay ng isang taong dapat kong protektahan. Wala akong dahilan, tanging pagsisisi. Tumingin siya sa isang bakanteng upuan kung saan dapat nakaupo ang pamilya ni Lena. Alam kong ang paumanhin ko ay hindi na siya may babalik. Pero hayaan ninyo akong sabihin ito muli. Sorry, Lena. Natahimik ang buong korte, ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo. Walang pumalakpak, walang tumutol. Tanging isang mahabang katahimikan. Napabuntong hininga si Mateo. Alam niyang ang batas ay nagbibigay ng hustisya, ngunit hindi nito kayang pagalingin ang sugat. Kinahapunan, lumabas si Mateo at nakita si Isabel, ang kaibigan ni Lena. Sir, sabi ni Isabel, dati sinabi ni Lena na gusto niyang maala hindi dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang puso. Bahagyang ngumiti si Mateo. At ngayon, naalala siya dahil sa katotohanang iniwan niya. Hindi gusto ni Lena ang ulan, sabi ni Isabel, pero gusto niya ang tunok pagkatapos ng ulan. Sabi niya, iyon daw ang tunok ng lupang nakpapatawad. Tumango si Mateo. Marahil ay totoo,
Pumunta siya sa isang estero sa likod ng korte. Ang tubig ay kalmado, sumasalamin sa langit na nagsisimula ng luminaw. Inilabas niya ang huling larawan ni Lena mula sa file isang ngiting payapa. Sa wakas bulong ni Mateo, lahat ay bumabalik sa tubig. Ipinanganak siya sa ilalim ng ulan at ang katotohanan niya ay dumating kasama ng ulan. Isinara niya ang file. Isang dahon ang nahulog mula sa puno, lumutang sa tubig ay dinala ang agos palayo. Pinanut ito ni Mateo. Bawat kwento ay nakakahanap ang kapayapaan dito. Bulong niya, hindi dahil natapos na ito, kundi dahil natanggap na. 3 buwan ang lumipas sa New Bilibid Prison. Natapos na ang tag-ulan at ngayon, ang Metro Manila ay nasa ilalim ng mainit na sikat na araw. Ngunit sa loob ng bilangguan, mabagal ang oras. Si Marco de Villa ay nakaupo sa harap ng isang blankong papel. Ngayong umaga, naramdaman niyang kailangan niyang magsulat hindi para sa sinuman, kundi para sa isang taong wala na sa mundong ito. Dahan-dahan niyang sinimulang isulat, para kay Lena, ang tindi ng sikat ng araw ngayon. Nakikita ko ang refleksyon nito sa marehas na bakal. At hindi ko alam kung bakit. Naalala ko ang mata mo na laging sumasalamin sa langit. Isinusulat ko ito hindi para humingi muli ng tawad dahil alam kong hinding-hindi na iyon darating. Isinusulat ko ito dahil ang katahimikan dito ay mas masakit pa kaysa sa parusa. Huminto si Marco sandali. Sa labas, may naririnig siyang huni nga ibon. Gabi-gabi, naririnig ko ang patak ng tubig mula sa gripo. Tumataktak. Parang oras na ayaw tumigil, na laging nagpapaalala sa akin ng gabing iyon. Dito, sinasabi nilang mas kalmado na raw ako. Hindi nila alam na ang kapayapaang ito ay isa lang paraan ng dahan-dahang pagkamatay. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bagay akong natuklasan. Ang anino mo, hindi kailanman galit. Palagi kitang nakikitang nakangiti hindi ang ngiti nung gabing iyon, kundi ang ngiti nung nga araw na naktitiwala ka pa sa akin. Tumulo ang isang luha sa papel. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung ang pag-ibig ba ay dapat makpalimot sa isang tao ang kanyang sarili. Akala ko, ang pag-ibig ay pag-ari. Mali pala ako, ang pag-ibig ay dapat pagpapalaya, kahit na ang kalayaan na iyon ay nanganghulugang pakawala. Isang guardiya ang dumaan, naksusulat ka na naman? Tanong nito. Tumango si Marco. Sinusubukan lang kausapin ang isang taong hindi na makakasagot. Sumagot ang guardiya, baka naman ang nga pumanaw na ay naririnig tayo sa pamamagitan ng katahimikan. Nakpatuloy si Marco sa pagsulat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal dito. Habang buhay, marahil. Pero sa walang katapusang panahong ito, gusto kong may gawing kapaki-pakinabang. Nagsimula akong magturo sa mabatang bilanggo rito na magbasa at magsulat. At alam mo ba, Lena, sa wakas, naintindihan ko na kung bakit mo gusto ang tunog ng ulan. Dahil ang ulan ay hindi namimili kung saan ito babagsak. Bumubuhos ito sa makasalanan at sa inosente ng pantay. Ngumiti si Marco nang isulat ang pangungusap na iyon. Hindi na siya binabagabag ng ulan. Ito na ngayon ay isang simbolo ng paglilinis. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko hihilingin na manatili ka sa tabi ko. Sasabihin ko lang ang isang salita, salamat. Salamat sa pagkakita sa mabuti sa akin bago ako tuluyang masira. Kung naririnig pa ang kaluluwa, sana malaman mong hindi na ako ang parehong tao na pumatay sa iyo. Hindi na ako ang Marco na gustong umangkin. Isa na lamang akong taong gustong umunawa. Inilapak ni Marco ang panulat. Alam niyang ang liham na ito ay hindi may papadala. Ngunit ang pagsulat nito ay nagbigay sa kanya ang pagkakataong huminga muli. Ilang araw pagkatapos, dumalaw si Colonel Mateo sa bilangguan. Nakita niya si Marco sa silid aklatan, tinuturuan ang dalawang batang bilanggo. May kapayapaan sa kanyang mukha, isang kapayapaan na mula sa pagtanggap. Lumapit si Mateo. Nagsusulat ka, sabi niya. Tumango si Marco. Liham, pero hindi para basahin. Tinitigan siya ni Mateo. Minsan, ang nga bagay na hindi binabasa ang siyang pinakasinsere. Ngumiti si Marco. Alam ko po, baka ito na ang paraan ko, eng pagsulat, eng huling pag-amin. Pag-alis ni Mateo,
Naksimulang kumulimlim ang langit, dalaeng hangin ang amoy ng ulan. Tumingala siya sa langit. Lena, bulong niya sa isip, baka ito na ang paraan mo ng pagsagot sa liham na iyon. At sa maliit na selda, nakaupo si Marco malapit sa bintana. Pinakikinggan ang unang patak ng ulan. Dahan-dahan, malambot, na parang isang paumanhin na huli na ngunit taos puso. Ipinikit niya ang kanyang mata at sa unang pakakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. 2 taon ang lumipas mula nang isulat niya ang liham sa langit. Isang umaga sa New Bilibid Prison, ang hangin ay magaan matapos ang ulan kagabi. Naging sentro ng buhay sa bilangguan ang maliit na silid aklatan. Tinatawag na ito nga bilanggo na munting langit. Para sa kanila, ito ang bintana sa labas. Para kay Marco, ito ang paraan para mabuhay sa isang limitadong mundo. Isang araw, isang gwardiya ang nakabot sa kanya isang sobre mula sa Bureau of Corrections. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang kanyang mata ay napako sa isang pangungusap. Ayon sa talaan ng pag-ugali at pakikilahok sa komunidad, si Ginong Marco de Villa ay isinasaalang-alang para sa pagbawas ng sentensya. Tila huminto ang mundo. Hindi siya makapaniwala. Tinapik siya ang gwardiya sa balikat. Karapat-dapat ka rito. Hindi ito regalo, kundi resulta ng lahat ng ginawa mo. Tumango si Marco, nangingilit ang luha. Hindi ko po hinabol ang kalayaan, pero baka ito na ang paraan ng mundo para sabihin, sapat na ang natutunan ko. Gabi bago ang araw ng kanyang paglaya, hindi siya makatulog. Binuksan niya ang kanyang notebook sa huling pahina kung saan siya naksulat. Hindi hinihintay ang buhay ang kapatawaran mula sa iba, kundi mula sa ating sarili. Nagdagdag siyang isang bagong linya. At kapag napatawat mo na ang iyong sarili, unti-unting bubuksan ng mundo ang nga pinto nito. Pagsikat ing araw, dahan-dahang bumukas ang bakal na tarangkahan. Handa ka na? Tanong ing gwardiya. Handa na po, sagot niya. Nang humakbang siya palabas ing pangunahing gate, sinalubong siya ing sikat ng araw. Masyadong maliwanag. Tumayo siya ron. Nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Tumingala siya sa asul na langit. Palagi pa ring nahihintay ang langit. Bulong niya. Nahihintay sa labas si Isabel. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit ang kanyang ngiti ay nananatiling mainit. Sa wakas, nakalabas ka na rin, sabi niya. Tumango si Marco. Oh, pero kakaiba ang pakiramdam. Sa loop, marami akong natutunan. Dito sa labas, pakiramdam ko ay isang sanggol na nak-aral palang maglakat. Mabuti, yan. Ngiti ni Isabel. Ibig sabihin, nabuhay kang muli. Nang maghapon, nakarating sila sa gilid ng isang ilog. Huminto si Marco, tinitingnan ang aninong langit sa ibabaw ng tubig. Inilabas niya ang lumang litrato na ipinadala ni Isabel, 2 taon na ang nakalilipas. Kupas na ang kulay nito, ngunit malinaw pa rin ang larawan ng langit. Dati, sumulat ako ang liham sa langit, mahina niyang sabi. Ngayon, siguro oras na para basahin ko ang sagot nito. At ano ang sagot? Tanong ni Isabel. Tumingin si Marco sa langit at ipinikit ang kanyang nga mata. Na ang lahat nga anino ay nakakaroon lamang nga anyo kapag may liwanag. Sa puso ni Marco, alam niyang hindi pa siya ganap na malaya. Ngunit sa pagkakataon ito, ang kanyang puso ay hindi na nakakulong sa pagsisisi. Payapa na siya. Nang lumubok ang araw sa likod nga gusali, muling tumingin si Marco sa langit at ngumiti. Sa unang pagkakataon, ang ngiti na iyon ay walang anumang bigat. Tanging kapayapaan. Salamat, bulong niya na halos isang panalangin. Salamat dahil kahit sa likod nga nino, may liwanag pa ring nahihintay.